Ako si Captain Jeffrey Alan Don B. Simbulan, Armor, Philippine Army. Currently ngayon ay naka-assign sa Aviation Regiment, Philippine Army. I am a graduate ng OCC Class 42 2014 na nag-serve as platoon leader sa 4th Mechanized Infantry Battalion, Armor Division, Philippine Army, station sa Balui, Lanao del Norte. Noong panahon ng Marawi Siege, hindi pa ako agad napasama doon sa mga personnel ng Philippine Army na nag-support doon sa mga tropa natin na nakipaglaban sa Marawi City. Noong panahon na yon, nagkakandak kami ng mga checkpoint operations, nagde-deliver kami ng mga support, ng mga relief goods galing sa ating government doon sa mga nasalanta or mga naapektuhan ng gera sa Marawi City. Kasi yung area namin noon sa Lanao del Norte, bawat munisipyo nagkaroon ng mga shelter para sa mga nag-evacuate na civilian na salanta ng gera sa Marawi City. So, nung May, bago pumutok yung gera sa Marawi City, napabilang din ako sa mga operations na kinandak doon sa area ng Marawi City. Lalo na rin doon sa area ng Piagapo na tinatawag na Butig 3 yung laban na doon. Pagkatapos nung gera doon sa Piagapo, doon na nagkaroon ng development na lahat ng remnants ng ISIS na nakalaban namin doon sa Piagapo, kung saan sila ay galing din sa mga remnants ng ISIS doon sa Butig 1 and 2, ay nagpunta na sa Marawi City. So, nagkaroon ng development yung operation. Then, yung time na yon bago inassault yung sinasabing kuta or pinagtataguan ni Isnilon Hapilon, ay pinull out na ako, pinalitan na ako ng isang officer sa Armor na siya naman yung humalili sa akin na Armor officer na magsusuporta sa mga infantry troops or sa 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Then, sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng development, napag-alaman talaga na nandun si Isnilon Hapilon at yun na, nag-umpisa na dun yung Marawi Siege. Ano ang mo nun, Jeff? Ano yung nung alam mong pumutok na? Kasi medyo may introduction ka na sa gera-gera doon sa di ba, sa Butig. Pero hindi pa yun yung final talaga na bagbagan, di ba? So nung pumutok yung Marawi, may idea ka ba na ito na yung the big one? Oo, sir. Nung pumutok yung Marawi, dahil bilang isang young officer, dahil bago pa sa serbisyo, nais din natin na mapatunayan yung sarili natin kung ito ba'y talaga para sa atin. Kasi sabi nga nila, itong Marawi Siege, ito na yung para sa panahon namin na mapatunayan natin na sabi-sabi nun, sundalo ka kapag napasama ka sa gera. So, hindi naman dahil masyado tayong matapang or baka meron lang talagang sa part sa sarili natin na gusto natin mapatunayan talaga na makapag-serve, makapagbigay ng glory sa ating country. Then, yun nga sir, kaya nung nagpatawag yung Armor Division ng mga officers and enlisted personnel na mag-undergo ng training para sa fire support vehicle ng gagamitin bagong fire support vehicle or yung FSB ng Armor Division, nagpresenta ako na mapasama doon sa listahan ng officers na mag-undergo ng training. Jeff, definition of terms, kasi nung panahon ko, mga 50 caliber pa lang yung mga kalibre ng mga armored vehicles noon So, ano ba yung FSB dito sa generation nyo ngayon? Sir, yung fire support vehicle, sir, ito yung isang tank, light tank, masasabi natin siya light tank kasi yung main gun niya, sir, is 76mm cannon. Gano'ng kalaki yun? Malaki, sir. 76mm cannon. Then, mas malaki siya sa 25
Then sa asset noon ng Armor Division, after 25mm, ito na po yung susunod na pinakamalaki, sir. Bago pa na-procure yung mounted mortar natin at saka yung ibang tank ng Armor Division. Then from etong turret system niya, sir, yung canyon niya mismo, galing sa Scorpion tank na siya namang ginamit doon sa sa Zamboanga Siege, sir. Then etong Scorpion tank natin, yung turret niya, sir, ginamit dahil tinanggal, sir, yung turret system, nilipat sa APC, sa M113A1 na APC, sir, Armor Personnel Carrier, kaya nagkaroon tayo ng fire support vehicle, sir. Ano ba ang trabaho ng isang fire support vehicle for layman's term? Ang fire support vehicle, sir, basically magbibigay siya ng suporta sa mga infantry troops or kahit sa ating armor troops din, sir, or in general doon sa ground, magbibigay ng suporta para suporta in terms ng pagbigay ng isang magkaroon ng shock effect, sir, yung pagpasok doon. Kasi dahil 76mm yung ginagamit namin na ammunition, sir, ano siya, sir, direct fire, hindi siya indirect, eh. So harap-harapan, may i-deliver mo kaagad, sure hit do sa target mo yung pagbibigay ng rounds mo, sir. Kasi yung gamit nating ammunition, sir, meron tayong HE o yung high explosive, meron din tayong squash head, meron din canister, at meron din tayong smoke na ginagamit dun sa fire support vehicle natin, sir. Then upon request ng mga infantry troops, nagdi-deliver tayo ng rounds doon sa specific target areas na ibinibigay nila, sir, na identified na merong nagtatago or nagkukubling mga kalaban sa loob, sir. So, sa iyo bilang isang armor officer ron, ito yung bago, di ba? So, gaano ka-exciting yun na, uy, ako yung magde-deploy nitong unang FSB dito? Yes, sir. Talagang personally bilang armor officer, sir, na-excite ako talaga, sir, ng isa sa mga officer napili na magdadala ng bagong asset ng Armor Division. Pero kabila nung pagiging excited, sir, sa pagpasok, sir, nandun din yung kaba kasi dahil papasukin natin is gera. At the same time, yung responsibility sa amin kasi isa to sa mga high-tech at bagong asset ng Armor Division. Kasi, sir, yung fire support vehicle natin, nilagyan siya ng night fighting system capability na talaga namang makakatulong sa makapagsuporta kasi kahit gabi, mabibigyan tayo ng sight doon sa kalaban natin sa area para kahit gabi makapag-deliver tayo ng rounds sa kalaban. So pagpasok mo ng Marawi, alam mong ikaw talaga may dala ng ganon katinding system. Ano ang impression mo sa una lang, bago ka napasabak na una, ano yung impression mo nung pagpasok mo ng Marawi? Kasi nasanay ka doon, daan-daan ka lang doon, galing baba, paakyat ng Busra. Anong feeling mo na? Kasi tahimik yung Marawi, sa totoo lang, nung bago nagputukan, di ba? Yes, sir. Tahimik talaga, sir. Nakapasok naman na rin ako sa Marawi City, sir, bago pa mangyari yung gera, sir. Para nung pagpasok namin, unang pasok, nakita ko yung mga bahay na nasira na. Tapos kita ko talaga na wala nang tao sa paligid. Talagang iba, sir, eh. Iba yung mararamdaman mo, sir, eh, na ito na talaga yung gera. Nandito tayo sa actual na tayo. So wala nang time para bumalik pa. Kumbaga, let's serve kung ano talaga yung purpose ng pagpunta natin doon na maging part ng pag-liberate sa Marawi City. Married ka to a military nurse. So at that time, married ka na ba o binata-binata pa? Actually, sir, binata pa po ako that time, sir. Bali, sa totoo lang, sir, hindi ko in-inform yung pamilya ko, sir, na papasok ako doon sa Marawi City, sir, during the Marawi Siege. Though, nagkakaroon sila ng idea na mapapasama ako doon sa mga sundalong papasok sa Marawi City. Then, that time, sir, yung
wife ko ngayon, yung girlfriend ko pa siya dati, sir, siya lang yung nakakaalam na nandun ako sa Marawi City na kasama sa mga tropang, and isa siyang military nurse, sir. So, anong una mong bagbagan doon? Doon talagang pagpasok namin, sir, pagpasok talaga ng fire support vehicle natin, sir, i-deploy kami sa mga infantry battalions. At isa sa mga una ko na suportahan na infantry battalion, sir, is yung 10 IB, sir, 10 Infantry Battalion under ng 1st Infantry Division. Bali, nagbibigay kami doon ng 76mm rounds doon sa mga specific targets nila, sir. Kahit may alam natin na merong resistant galing sa kalaban, sir. Pero dahil 76 yung dala namin, sir, bago sa kalaban, sir, nagkaroon ng shock effect. Pagpasok nila, imagine na lang, sir, merong mortar na direct fire na pinapasok sa mga specific target sa mga pinaghinalaan natin na may mga nagtatagong Mauti remnants or ISIS na nandun sa area, sir. So, bawat deliver namin, sir, na-monitor natin sa radyo, sir, na iba yung reaction ng mga kalaban, sir, na ririnig natin sa mga radios na ginagamit nila, sir, na talagang nagugulat sila, ano daw ba yung bagong tangke na ginamit, ano daw ba sobrang lakas. So, doon pa lang, sir, nararamdaman na ng kalaban yung shock effect na binibigay ng fire support vehicle, sir, during the operation, sir, sa Marawi City. Di kasi ako infantryman so nasanay ako ng 90RR, di ba? So 90RR na yun ang dala-dala namin, pero ang bigat-bigat. Tapos ilan lang balang madala mo, mortar, pero indirect fire. Di ba? Definition of terms tayo, indirect fire yung kailangan mo na yung lumipad, magkaroon ng certain altitude, sir, para ma-hit natin pero yung sa inyo, direct fire siya na parang 90RR, mas maliit lang ng kaunti ng 90RR na pag bumuga, kasing ingay at kasing lakas ng 90RR, di ba? Yes, sir. So yung sayo nun, parang dahil hindi nila alam na may ganon katindi yung yung lakas na lang ng sound niya, ang tindi na, di ba? Yes, sir. Talagang nagkaroon ng shock effect talaga sa kalaban yung pagpasok ng sir. Kasi imagine na lang, sir, na kung nabanggit nyo nga, sir, yung 90RR, sir, mas naipalapit pa yung ganong kalakas na asset sa pagbigay ng round pagputok sa kanila, sir. Kasi dahil nga nasa tangke siya, sir, idadrive na lang siya papasok doon sa area, sir, mas maibibigay pang direkta doon sa kalaban yung bala na gusto natin i-deliver sa kalaban, sir. And normally nun, gaano kakalayo? Nasa likod ka ng tropa, syempre, hindi ka pwede nasa harap. Yes, sir. Talagang kailangan, sir, na nasa likuran tayo ng tropa, sir. Pero yung sa senaryo kasi sa Marawi City, sir, na during sa gera, sir, ay magkakalapit na talaga, sir, yung halos yung kalaban at yung tropa natin, sir. Pader lang ng bahay o pader lang ng bakuran ang namamagitan, sir. Kaya talagang yung pagbigay natin ng sir, is critical din, sir. Dapat siguraduhin natin, sir, na kalaban talaga yung tinitira natin, yung papatamaan natin, sir. At yung kung tropa naman natin, sir, hindi tayo lalagpas doon sa kung nasaan lang sila, sir. Talagang may distansya lang, sir, yung pinaka-safe na pag-deliver natin ng bala, sir. And then, ikaw noon, 3 years in the service ka pa lang, di ba? I mean, yes, sir. Ilang taon ka pala noon? 26, ganyan. 25, 26. That time, sir, nasa na po ako, sir? 28, sir. Oh, so, ganun ka, medyo batang-bata ka pa noon, pero ito na yung, sa ating kasi na mga tenyente, kondisyon tayo na gusto kong makipag-away. Gusto ko yung ganito, yung may sense of glory. Tama na, po, sir. Sige nga, i-describe mo nga yung feeling mo noon na, uy, ito na. Yes, sir. Siyempre, sir, mga bagong tenyente, sir, bagong officers. Nung naramdaman ko, sir, na ito na. Nung napagyan na ako ng pagkakataon mapasama, sir, kasi nga, yung unit namin, hindi namin basta-basta pwedeng iwanan ang Iligan City, ang Lanao del Norte, kasi may possibility na bumaba dito yung sa area namin ang mga makalusot, yung mga ISIS. So, with that, sir,
naramdaman ko sa sarili ko na eto na, no, napasama ako. Masaya ako na napasama din, sir, dahil na-experience ko yung ganitong gera sa panahon namin na talaga naman sinasabi na isa sa mga panahon na kung kailan isang officer mapapatunayan mo na talagang army officer. Kasi nung time naman ng Zamboanga Siege, sir, during that time, mga estudyante pa kami ng OC nun, sir. So, after Zamboanga Siege, saka ito lang nagkaroon ng Marawi Siege. Then, sa area kasi namin, sir, though may mga combat operations kami, sir, na masasabi ko na itong talagang yung Marawi Siege yung naging pinaka-unforgettable experience sa akin bilang isang bagong officer ng Armor Division, sir. I'm sure marami kang unforgettable instances doon sa Marawi na parang talagang yun yung mga life-defining moments mo. Ano yung unang yung classic na hindi mo makalimutan na incident doon, yung mga unang salpak mo doon? Isa sa mga hindi ko talaga masabi ko talaga na sa unforgettable, sir, is yung time na yung isang officer natin, sir, na tinawagan ako personally kasi nag-assault sila doon sa isang area ng kalaban, sir. Then halos mapin down sila, sir. So tinawagan niya ako, sir, na personally, dahil itong officer na to, sir, talagang malapit din sa akin, sir, na sinabi niya na, Jeff, kami, grabe ang kalaban dito, tulungan mo kami, talagang mapin down. Kaya humingi ako ng clearance sa commander namin na mabigyan ng suporta yung infantry, yung 14 DRC na pumapasok sa loob nun, sir. So with that, sir, talagang kita ko kung paano sila pinapaulanan ng bala ng kalaban, sir, na talagang mararamdaman mo dun sa vehicle namin, sir, na sinasalo ng vehicle namin yung mga bala na para sa kanila na talagang sobrang dami ang masasabi ko. Kasi isa to sa mga, sir, kumbaga isa sa mga stronghold ng kalaban, sir. Kasi ito yung malapit na dun sa pinakadulo kung saan lately nalaman na nandun pala nagtatago yung grupo ni Isnilon Hapilon. Ay, yung unang bugso pa lang yon. Nasa bandang kalagitnaan na yung, sir. Kalagitnaan na. Bandang kalagitnaan na po ng Marawi Siege, sir. Nung na doon na kami sa bandang market na ng Padyan Market na ng Marawi City, sir. Sige nga, kasi pwede mo ang ikwento yung Padyan Market kasi naging maraming kwento sa Padyan Market And ano yung naging papel ng fire support vehicle doon sa Padyan Market na yan? Ano ba yung Padyan Market? Sa itong Padyan Market na tinatawag sa Marawi City, ito yung pinaka normally a market, sir, isang sentro ng kung saan nandun yung iba't ibang mga produkto na ibinebenta ng mga taga Marawi City, sir. So doon during the Marawi Siege, sir, talagang sir, masikip talaga kung nakita na bago magkaroon ng Marawi Siege, sir, kung may nakapunta na doon sa area, talagang masikip yung daan, dikit-dikit na yung mga building. So talagang challenging para sa mga operating troops natin yung pagpasok doon, sir. So yung pagpasok natin doon, sir, na-divide yung bawat unit, nagkaroon ng sector kung paano papasukin nyo na pag-aralan, then nakapag-assign na mga armor vehicles na magbibigay naman ng suporta doon sa infantry troops natin, sir. So doon, sir, pagpasok doon, sir, meron doon time na talagang kailangan mo mag-deliver ng rounds ng FSB, sir. Kasi katagalan, sir, itong fire support vehicle natin, kailangan meron tayong tinatawag na softening, sir, Bago pasukin ng infantry troops, nagbibigay tayo doon sa mga target areas, sir, binibigyan natin ng rounds, sir, para malesen yung threat doon. Although, alam naman natin na nandun yung mga kalaban sa likod. Pero once na tinamaan na yung mga areas nila, aatras yung mga kalaban, sir, hanggang sa makanalize na lang natin doon sa pinaka-likod na area, sir, para mapaikutan natin yung mga kalaban, sir. Definition of terms tayo, softening the target. Ano ba yun? Sir, yung... At anong papel ng FSB doon?
malaki yung naging role ng FSB dun, sir, dun sa pag-soften namin dun sa mga target areas namin, sir. Kasi yung mga buildings dun, sir, dahil halos magkakamukha na sila, sir, nagkaroon kami ng mga ginawa namin ng mapping, sir. Sa mapa, in-identify namin yung mga buildings at nilagyan namin ng mga numbers. So with that, malalaman namin kung ano yung specific target na gustong ibigay. For example, pinapatarget sa amin yung building number 5. So hanapin namin sa mapa yung building number 5, yun yung dideliveran namin ng rounds. At sigurado kami na yung rounds na i-deliver doon is para sa kalaban at walang mga tropa na nandun sa loob. So yung softening naman, sir, i-deliver muna ng fire support vehicle natin yung rounds niya, sir, either high explosive or squash head. Pag squash head yung ginamit natin, sir, pag tama pa lang sa pader, talagang mawawasak yung pader, sir. Magbibigay ng malaking butas yan, sir. So with that, sir, makikita natin na kung nandun yung nagtatagong kalaban at kung meron man nagtatagong kalaban, siguradong aatras yun, sir. So pag atras ng kalaban dun, sir, na-soften na natin yung area, sir, saka naman papasok yung infantry troops natin, sir. I-occupy nila yung building na yon, step by step, sir, house by house, dahan-dahan, sir. Softening, occupy, assault, occupy, softening, ganun yun ang namin, sir. Then hanggang sa makapunta kami dun sa pinakalikuran, sir, na masiguro lahat ng kalaban naitutulak namin sa likod at doon na sila makakapture lahat, sir, or ma-neutralize, sir, sa pinakadulong area, sir. Yung ano yung hindi mo makalimutan na pinakamahirap mo na target sa buong Marawi experience mo? Padyan ba o something else? Actually, sir, masasabi ko dito sa Padyan area yung pinakamahirap, sir, gawa dahil yung fire support vehicle natin medyo may kalaki. Alam naman natin na yung size ng mga armored vehicles natin is halos pare-pareha, sir. Pero yung sa sa fire support vehicle kasi natin, sir, yung night capabilities niya, sir, talagang yung bagong asset niya, sir, na meron siya is napakahalaga. Kaya yung responsibility para sa akin, sir, kailangan ko pangalagaan yung vehicle at the same time yung safety ng tropa kasi kailangan, sir, yung makaiwas tayo sa mga RPGs, sir, sa mga anti-tank o yung mga weapons na ginagamit ng kalaban para pang sira sa mga tangke natin. Kailangan natin dumistansya talaga, sir. Pero given the scenario, sir, at situation na nandun na tayo sa grounds, hindi naman sa sinasabi natin na babiolate natin yung SOP ng vehicle natin, sir. Ginagawa lang natin yung best natin na with the guidance and supervision nung nasa taas natin, sir, mga officers, na mabigyan pa rin natin ng suporta yung mga infantry troops natin, sir. Kaya kahit medyo napakadikit na talaga doon sa target, sir, nagagawan pa namin ng paraan, sir, na makapag-deliver ng round, sir, doon sa target area na binibigay sa amin, sir. Bilang isang armor officer kasi nun, yung above and beyond, yung expectation sa'yo is yung bumagbag ka ng bumagbag, katabi mo halos yung tropa para lang, hindi naman ikaw ang a-assault eh. It's yung infantry, di ba? And ano yung fulfillment mo nun? Ano yung mga naririnig mo sa mga tropa nun, lalo na yung mga infantry na, ay sir, salamat at andito kayo? Yes, sir. Actually, hindi ko lang alam kung ako lang din yung nakarinig nito, sir. Pero based sa experience ko, sir, bago pa nagkaroon ng Marawi City, sinasabi ng mga infantry na armor lang naman yan eh. Armor lang naman kayo eh. Nakasakay lang kayo sa tangke. Hindi kayo naglalakad, hindi kayo nag-ooperate. Kaya isa na rin siguro yung sa naging motivation ko, sir, nung makarinig ako ng ganon galing sa mga infantry troops, sir, na hindi lang naman siguro kami basta-basta armor. Kasi dumating nga sa point, sir, na hindi na sila papasok na walang armor, sir, sa Marawi. May ganon na point na. Dumating na sa ganon, sir. Hindi naman nakakarinig na akong ganon na, asa na ba yung armor? Ba't ayaw pumasok? Asa na ba yung armor? Kami na yung hinahanap ngayon, sir. So, doon, sir, naramdaman, masakit para sa part ko rin, masakit bilang isang sundalo rin, sir, noong time na yun na nakakarinig din ako ng gano'n na, ayun nga, sabi ko nga, sir, na armor lang naman yan eh, hindi naman kayo nag-ooperate, nakasakay lang sa tangke.
Pero nung Marawi Siege, sir, talagang nakita ko, naramdaman ko yung appreciation ng infantry troops sa armor, sir. Na talagang, sir, na kasama kasi nila, sir, eh. Talagang kasama namin yung infantry, sir, na nakipaglaban sa loob, sir. So, wala na akong, sir, yung parang na nawala na yung yung ninanakit ko sa infantry noon. Hindi naman sa sir, na kasi masakit para bilang isang armor officer na makarinig ng ganun, sir. Pero nawala yun, sir, na nawash yun nung simula ng Marawi Siege, sir, na na-appreciate nila yung kahalagahan ng armor, sir, sa operation natin, sir. Ay, hindi naman siguro. Kasi naman, siguro yung mga nagsasalita nun, hindi pa dumaan sa malakihang giyera. Kasi kami nung year 2000, malaking giyera. Commander ako ng port company noon. Kung walang armor din yun, talagang hindi kami makabutas ng basta-basta sa Narciso Ramos Highway na yan, ang mga kampo ng mga MI na yan. Kaya kami na dumaan, idol namin yung armor. Yes, never namin sabihin yung ganun. Yes, sir. Yun lang sa akin, sir. Though hindi ko naman nila lahat, sir. May siguro lang, sir, talaga na siguro yung mga hindi talaga nakasubok makasama yung mga armor, sir. Siguro sila lang yung mga nakaka-experience ng ganun, sir, na nagsasabi ng ganun, sir. Pero sabi ko nga, tulad ng Marawi Siege, sir, talagang malaki yung pasasalamat namin sa infantry dahil sila nagbibigay ng suporta sa armor, sir. Kasi dahil sa kanila nun, sir, napiprevent din yung paggamit ng kalaban ng mga anti-tanks. Kasi once na napagamitan kami ng anti-tank, sir, so malaking asset yung mawawala at yung buhay ng tao doon na nasa loob ng tangke din yung At the same time, nakapagbigay din na kami ng suporta sa mga infantry, sir. Bilang isang batang new generation ka ng sundalo, na parang lumaki ka sa mga video games and lumaki ka na sa internet and everything, di ba, na itong Marawi kasi yung war ng yung generation, ano yung parang, wow, saya nito, dumating din ba yung point na yun na buong Marawi Siege experience mo? Yes, sir. Actually, sir, nung pagpasok pa lang, sa gamit pa lang na ginagamit namin sa loob, sir, yung fire support vehicle. Kasi modern na siya, sir, Yung mga tanks natin before, kailangan na sa labas yung gunner, nasa ibabaw ng tangke, sir. Hawak nila yung 50 caliber, sir, na tinatarget nila mano-mano, sinisipat nila yung kalaban, sir. Ngayon, with the use of technology, sir, yung fire support vehicle natin, sir, man siya with the night fighting capabilities, sir. So, meron siyang camera, may thermal siya. So, sa loob ng, sir, meron siyang monitors na nakikita natin yung surroundings natin, yung target natin, nakikita natin yung distance sa kalaban. Parang nanggalaro ng video game, sir, na meron kang controls, monitor na binabaril mo yung mga kalaban, sir. Ganun yung feeling, sir, na nasa isang high-tech na tangke ka na yun yung parang from video games, arcade games, to reality na ginagamit mo na talagang totoong bala yung dinideliver na rounds mo. Tapos at the same time, yung gamit ng vehicle, sir, hindi na yung traditional na lever na kailangang pull, hinihila, sir. Naging parang na rin siya, sir, talagang tunay na manobela na rin ng sasakyan, sir. So, maganda, sir, yung experience na mapabilang or maging officer na kasama dun sa Siege, sir. At the same time, isa sa mga officers na magdala ng fire support vehicle natin, sir, ng mga high-tech na equipment natin, sir. And then yung meron ka bang hindi makalimutan din na medyo mapait din na karanasan doon, or cool lang, hindi ka, may namatayan ka ba ng tao, or may nawala ka ba na armor asset? Sa part ko, sir, wala naman po, masaya ako na wala namang namatayan or na-wounded sa mga kasama kong tropa. At the same time, hindi naman po kami na siraan na though may mga minimal na tinatamaan yung vehicle namin, sir. Kasi yung vehicle namin, sir, bago pa lang kami pumasok sa Marawi City, binalutan namin siya ng, sir, ng kahoy. Additional protection against sa mga RPG ng kalaban, sir. So, with that, sir,
using yung ganong SOP, naging SOP na, dagdag na lang din sir na protection sir. So, although kahit may time na tinatamaan kami, nasisira yung mga cover natin na kahoy. So, luckily wala namang talagang damage na nangyari doon sa vehicle natin sir at saka sa mga ano. Although, dumating lang sa time sir dahil sobrang lapit na rin namin sa area sir, yung mga cameras natin sir ng FSB is tinatamaan na sir. Kasi alam na ng kalaban na yun yung mata natin sa loob ng tangke sir. So, yun na yung punteriya ngayon ng kalaban sir, yung camera sir. No, bali na siraan din ako ng camera nun sir. Pero at least malaking pasalamat ko rin sir na naintindihan naman ng mga commanders natin yung situation sa loob sir at pinagkatiwalaan pa rin tayo na magdala pa rin ng fire support vehicle sa loob sir despite na may nasisirang ganun na asset sir sa atin sir. So overall, anong impression mo ng use of technology or high technology sa urban combat? Actually sir, talagang mas need talaga sir yung mga technologies ngayon sir in terms of surveillance na lang sir, sa pagdi-deliver ng rounds. Kasi talagang doon during that time sir, yung mahirap talaga sir kung talagang traditional din na combat operations yung gagawin natin na wala itong mga bagong assets natin sir. Masabi ko na baka hindi, kung ano yung natala natin na mga casualties sir, baka hindi lang yun yung aabutin sir kung talagang wala itong mga bagong capabilities natin sir at yung mga technologies natin sir. At least na lesson sir yung mga casualties natin sir na at the same time mas napapadali yung combat operations natin sir. Kasi through air, through land sir, talagang high-tech na rin sir eh. May mga drones tayo nag-ooperate sir, may mga equipment tayo na kumukuha ng surveillance from above sir. At the same time, from the ground, itong mga vehicles natin na nakagamit ng thermal. At the same time, mga high-tech equipments natin ng mga nasa ground troops sir. Yung mga thermals din sila, yung mga snipers natin, yung mga ano talaga sir, very important, napakahalaga talaga yung technology na during the Marawi siege sir. At the conclusion ng Marawi siege, gaano ka inspired to further serve your country? Kasi ano ka na nun? Doon ka ba nag-first Louis? Yes sir, actually hindi na po kami, that time sir, hindi na kami na-interview na for lieutenant sir, for first lieutenant kasi due na sana kami nun sir, hindi na kami pinababa from Marawi sir. Lahat na nasa loob ng Marawi, kinuha na lang yung mga names namin para doon sa promotion namin. So doon na ako na-promote sir. Noong time na yun sir. At the same time, kasi iba yung feeling sir na lahat naman ng mga sundalo sir, may kanya-kanyang kwento sir. May kanya-kanyang war stories, kumbaga. Small operations or ganito kalaki ang operations. So, alam ko naman na proud sila sa sarili nila na kinaya nila. At sa part ko naman sir, bilang naging part ng Marawi City sir, isa sa mga officers or let's say sabihin natin na Philippine Army troop na nag-liberate sa Marawi City sir, ay talaga namang nakaka-proud para sa akin sir. Lalo na nung nung experience ko yan sir na yung classmate ko sir, nagkaroon kami ng time nakababa sa syudad sir. So sumama kami dun sa marketing sir, punta kami syudad. So yung suot namin sir, talagang long hair pa kami, may mga bigote, medyo hindi naman ganun karamihan yung damit namin sir, pero may putik-putik yung boots namin. Then kumain kami sa isang restaurant sir para makapag-break lang saglit. Pero na-appreciate namin na kita namin yung mga nung magbabayad na kami, hindi kami pinagbayad sir. May mga doon sir, civilian na nagbigay pa ng dessert. Sir, baka kami nang magbabayad sir, salamat sa serbisyo. Bigay pa ng dessert. Nakakataba ng puso sir na sir, marami nakaka-appreciate na
na ano sir, na civilian talaga. Then, nung naglakad kami sa labas, mga bata, sumasaludo sa amin, yung mga tao, simpleng normal na tao sir, papasalamat sila sa amin. Though, hindi namin sila kilala, pero kita nila sa guro, ramdam nila yung sakripisyo ng bawat sundalong nagbubuwis ng buhay para lang may balik yung kapayapaan sa atin, sir. So, with that, sir, talagang, sir, para sa akin, na-prove ko sa sarili ko na ito talaga yung gusto ko sa buhay ko, na magserbisyo sa ating bayan. So, gusto ko ituloy, sabi ko, sa akin nun talaga, sir, na tutuloy ko tong serbisyo ko. Hindi ito yung Marawi City, hindi Marawi Siege lang ang magiging kwento ko. Alam ko, in the near future, marami pa akong mapuprove sa sarili ko bilang isang officer ng Philippine Army, sir.